Natatakot ko. Gawagin mo nga. Yun lang. Oo, ayun oo. Hello mga stories, welcome back sa isang namang random reaction video dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Michael at ngayon pag-uusapan ng isang viral video mula sa Antipolo City kung saan nakikita ng isang L300 na kailabarka ng Barangay Kupang at isang jeepney driver na nag-aaway sa kalsada. So, ayon sa nagpadala ng video, wag naman ganun, naghanap buhay ng maayos. Ito ay contributed video, okay? So, then diretso tayo dito, walang paligoy-ligoy, logical, opinionated, at straight to the point, okay? So, panoorin natin, ito yung, galing ito kay, okay, so, ito. Pawis, bakit ka na pawis? Anyway, panoorin natin. Ito na yun. Ayun oo. Oo, ayun oo. Oo nga po, sir. Oo. Hello. Oh my God! Hello. Oo. Oo, hello. Oo, ayan. Ayun yung driver oh. Naku, yan yung driver. Yan na. Okay. Tingnan mo, ayun, nagtitrip siya, oh. Barangay ng Kupang, oh, nagtitrip. Antipolo. Ayan, nagtitrip. Okay. Trip yan, barangay na yan. Nagkahanap Bakit? buhay kami na maayos, ha. Ayun, oh. Naharang-harangan kami, oh. Okay. Okay. Ginigit-git sila. Bakit? Ayun, barangay na yan. Ayun sila. Yan. Iya po, mga barangay ng Kupang. Oh, bakit ganun? Ayun, gagawin sa akin, oh. Ayun po, oh. Ginigit-git ako. Ayan, Oh my ginigit-git God. nila ako, oh. Sa Antipolo to. Ginigit-git nila ako, ayun, oh. Bakit? Ginigit-git nila ako. Ay, sa gitna pa naman. Gitna pa naman ang kalsada. Ano ba naman kayo? Ayun, oh. Ginigit-git ako, ayun, oh. Ayun, harang-harangan ako. Ayun, oh. Naghahanap po yung maayos, ayun, oh. Harangin na naman ako. Diba, oh? Ayan. Ay, anak ko. Narang. Ayun, oh. Ayun, bumaba na yung mga tanod. Ayan po, Yung mga officials o mga tanod o something. Kupang. Okay, kaya nga, diba? Okay, Ray. Bakit sinarang-harang pa ako ng driver niya, te? Bakit mabagal? Kung saan kami pupunta, ayun o, ayun, ang pasero ko. Natatakot ko. Gawagin mo nga. Yun lang. Oo, ayun o. Hello. Oh, ayun o. Oo. Ayun o. Buwan, ino mo, bobo. Ayun yung driver o. Ayun na Ayun po yung niya. driver o. Ginigit-git mo ako. Ginigit mo ako. Ay, ayun po, mayaman yan. Gago. Munisipyo. Tignan mo, video ka pa. Video ba? Video kayo, wala kami ginagawa masama. Ayun o. Ayun o, marami akong witness. Marami akong witness. Sikat kayo bukas. Higit ka bukas. Ayun o. LTO smiling. Ginagagal ako kung saan ako pumunta. Video. Ayun o, may ebidensya ako. Ebidensya daw. Video, pinipaluhay niyo ako sa harapan. Ate, nagmamadali kami, may mga Oh, ayun o. Kahit saan tayo maghanap na korte, te. Haharapin ko kayo. No, yun na. Pa yung plaka ko, te. Wala akong kasalanan. O, tandaan mo yung plaka ko. Gusto mo, tanggalin mo yung plaka ko. No. O, ayun o. Sila may kasalanan, o. Sila pa nag-video, o. Ayun o. Ayun o. Kahit saan tayo magharap. Oh, wait. Okay, so
Sabi yan, sa barangay kayo mag-uusap. Ayan, barangay. Barangay Kupa. Okay, hindi inarang yung kung ano yung road nun. Okay. At sa mga comment section, ang dami dami naka-tag. Okay. Ayan. Hindi barangay Kupal eh. Hindi barangay Kupang eh. Barangay Kupal eh. Kahanap buhay ako maayos. Hindi. O ba't ako di alis? Ba't ako di alis? Ba't ako di alis? Ayos ka, naghanap buhay ako, ba't ako di alis? Ayos ka naman. Ilalaban ko to sa kahit sa Okay, hindi binanggit sa evidence. hindi binanggit sa sila sensor kasi ito yung sa legal process. Tama naman. Okay. Ayan. Ayan po, inahabol kami. Ayan o. Ayan po, ayan o. Kongreso, ano to. Okay. Ayan o, nagpapabanggas. Makikita nyo naman yung plate namin. Hindi ko babanggitin. Bahala na kayo dyan. Okay. Magreklamo po kayo. Ano po ang magkano dyan? Oh my goodness. Nahanap buhay kami o. 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 Ayun o, nahanap buhay po kami, naharangan kami. Tingnan natin to. Hindi naman pala mabayaan yung boundary na ito, magkakapala kami. Okay, wait. Nakakatagal nyo lang ate, nakakatagal nyo lang. Okay na. Okay, so ngayon mga stories, no? Tingnan natin yung mga comments nyo. Yan naman mga stories, no? Na siya, naglabas sila ng naglabas sila ng opisyal ng pahayag ng Barangay Kupang, no, kaugnay sa insidente. At bago tayo magbigay ng opinion dito, mga stories, no, ilalatan muna natin ang kanilang official side, no. Well, just logical muna tayo. Fair muna bago tayo mag-reaction. Ito yung official statement ng Barangay Kupang. Ayon sa inilabas ng pahayag ng progresibong Barangay Kupang, agad umanong kumilos ng tanggapan ng punong barangay matapos kumalat ang video noong August 5, no? So, kahapon to as of recording, no? Ito narito yung mahalagang punto. Sinasagawa ng paunang investigasyon, naglabas ng show cause order ng sangkot itong sa mga personal, no? At sinilalim ng mga preventive suspension habang isinasagawa ng masusing pagdinig. At saka pinapatupad ng alinsunod ng prinsipyo ng due process at saka hindi raw kinukonsinti ng mga barangay ng anumang paglabag sa batas o pamantayan sa serbisyo publiko. At saka hinihiling nila yung pangunawa sa publiko habang isinasagawa ng investigasyon. So mga stories, so tingnan, makikita nyo dito, ito yung document yung nilabas sa Office of Punong Barangay, no? Ito yung may kasong bilang administratibo. So, ito yung mga pangalan na hindi ko babanggitin mga yan. At saka ito yung mga insidente na kinalaman na umano'y reckless driving, panggigit-git, pagkikipagtalo sa driver at pasahero sa jeepney, no? At saka yung patrol vehicle na sangkot na may plate na ito, hindi ko babanggitin yan. Iatasa sila magsumite na nakasulat ang paliwanag sa loob ng 24 oras mula sa pagtanggap ng kautusan. So, ito yung binanggit niya, itong order na ito yung yung Code of Conduct of Ethical Standards of Public Official Employees at saka yung Land Transportation and Traffic Code. Well, habang investigahan, pansamantalang ipapatigil ang paggamit ng patrol vehicle na sangkot, di ba? At saka nilinaw din ng opisina na ang posisyon ng paggamit ng government vehicle ay may kaakibat na mataas na pananagutan. So, ang kautusan ay nilabas itong August 6. So, as of recording, ngayon ito. Okay? At pirmado ng punong barangay nito na si Peter Arnold S. Papel Jr. Okay. Ngayon mga stories, ang malinaw na may aksyon at may ginawa at meron talagang pangit talaga ang mga gobyerno. Especially sa Barangay Kupang. May investigasyon, may show cause order, may preventive suspension at may due process. Tama naman yun. Ngayon, dito na tayo papasok sa opinion ko dito. Unang-una, credit where credit is due. Always naman talaga. Okay. Hindi lahat ng local government unit ay mabilis kumilos kapag may viral issue. Sa kasong ito, within 24 hours, may dokumento na, may formal na, at may proseso na. That's a good sign. Okay.
Ibig sabihin, hindi na nila basta dinidepensa ng personal nila. Hindi nila sinabi agad na fake news, hindi nila in-invalidate yung mga concern ng publiko. That's an institutional accountability. Pangalawa, ang preventive suspension ay hindi automatic na guilty na. Okay? Ito ay para masiguro walang ma-influensya o ma-interface habang iniimbestigahan ang kaso. Kumbaga, ito yung ongoing investigation. Maraming tao na hindi naintindihan ang konsepto ng due process. Okay? Gusto nila tanggalan. Gusto nila tanggalan, sibakin, ganito, kasuhan, anything, Pero sa isang civilized system, may proseso yan. Okay? Ang tama kasi dito ay may dapat magiging may process yan, due process, di ba? Pangatlo, ito mahalagang binanggit ito ng itong RA number blah blah, di ba? Ang batas na ito, ang public officials ay employees at dapat magpakita ng professionalism, integrity at accountability sa lahat ng oras. Kapag may marka kang barangay patron, kung nakikita nyo, hindi ka ordinary motorista. You represent government authority. Kaya mas mataas ang standard. Ngayon, ito ang real talk ko dito. Kung napatunayan na may reckless driving o panggigit-git, dapat may malinaw na parusa. Hindi pwedeng warning lang kung seryoso ang violation. Pero kung napatunayan din na hindi sinasadya o kulang ang konteksto ng viral video na nasabi itong viral video na to, dapat malinaw din ang pagpapaliwanag sa publiko. In other words, transparency ang susi kasi dito. Stories na, ito ay magandang nangyari dito at may documented action dito. Hindi ito matapos ang social media trial. May formal administrative case number, may written explanation requirement, may legal basis yan. Ganito dapat ang proseso. Hindi trial ng Facebook, hindi trial ng viral emotion. Okay? Dapat meron tayong yung mga government dito yung mga barangay yan sila ang magiging parang sila yung mamahala doon if ever tinatolerate ng ganyan. Okay? Mga stories, ito yung bottom line ko dito. Viral video is not a final verdict. Due process is not pagpapatanggal ng mali. Ito ay tamang paraan sa pag-alam ng katotohanan. At saka government vehicles must operate at a higher standard. No excuses, no one. Okay, no one. No one excuses that. Kung may mali, pananagutan. Kung walang mali, linawin sa publiko. Accountability and fairness must go together. Okay? Hindi pwedeng isa lang. Ngayon, gusto ko lang marinig yung mga opinion nyo, mga stories, Sapat ba ang preventive suspension habang iniimbestigahan ang ganitong insidente? Dapat bang mandatory ang dashcam o yung parang cellphone sa katabi sa lahat ng government vehicles? Comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto niyo mga ganitong opinionated, logical, frankly, and stated commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. And be part of the Stories membership live for as low as 39 pesos a month. Early videos, fresh from the rendering video, Mayroon din tayo 159 pesos a month at 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos ko para sa mga ka-stories natin, yung mga loyalist ka-stories membership ko. Okay? As always, mga stories, thank you and have a good night, stories. Bye!